And hello guys, and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH. At ito na nga po ang pinaka-latest na balita na aking nasagap ngayong araw mga kapatid. Bansang China, sobrang desperado na talaga mga kababayan dahil meron silang ibinabang utos mga kapatid mula sa gobyerno ng bansang China na di umano mga kababayan, huhulihin na ang sino mang papasok dyan sa West Philippine Sea. Naku po mga kapatid, nasobrahan na po talaga sa pagiging ganid itong bansang China to the point mga kababayan na huhulihin na nila ang sino mang mga Pilipino na papasok dyan sa West Philippine Sea. And take note guys yung teritoryo na yan ay teritoryo po yan ng Pilipinas na inaangkin lamang ng bansang China dahil merong malaking deposito dyan ng langis. No? At ngayon mga kapatid, nanganganib po ang ating mga kababayan dyan, especially yung ating mga mangingisda, dahil kung sakali mang pumasok sila sa WPS ngayon mga kapatid na siyang teritoryo ng bansang Pilipinas, ay huhulihin di umano ng mga Coast Guard ng bansang China. Grabe mga kababayan. No? Ito na yung epekto noong kapanahunan ni former President Duterte mga kapatid na kung saan isinailalim niya ang bansang Pilipinas sa kapangyarihan ng bansang China. No? Tuloy-tuloy na pang-aabuso ng bansang China ang ginagawa nila ngayon dyan sa teritoryo ng Pilipinas, no? Sa ating mga karagatan, which is yung West Philippine Sea. No? Tuloy-tuloy na yung pang-aabuso, no? Yung ginagawa ng mga Chinese ngayon mga kapatid sa ating mga Pilipino sa loob pa mismo ng ating bakuran. At yan po ang ating pag-uusapan ngayon mga kababayan. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at pakilike ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Panoorin muna natin ang balitang ito mga kapatid. Tinawag na desperadong hakbang ng Atin Ito Coalition ang banta ng China na arestuhin ang sino mang papasok sa inaangkin nilang teritoryo sa West Philippine Sea. Okay. Sa inilabas na pahayag, iginiit ng grupo na China ang siyang nanghihimasok sa ating teritoryo. Tama naman. 'Di ba? Matagal na nating pinaglalaban yan no? Umabot na tayo sa kahit saang korte, no? Sa International Court, para lang ipaglaban niyang West Philippine Sea na yan. Sila ang nanghihimasok sa ating teritoryo mga kababayan, hindi po tayo. 'Di ba? In fact, ayaw natin ng gulo mga kapatid Pero tayo yung ginugulo ng bansang China. Biruin nyo guys itong pulisiya na to ng bansang China mga kapatid. No, delikado to mga kababayan. Dahil what if, no? Hinuli nila yung ating mga kababayan mga mangingisda diyan. Dahil ayon nga dito, huhulihin nila ang sino mang papasok sa West Philippine Sea. Oh, ang tanong diyan mga kapatid, anong gagawin nila sa ating mga kababayang mahuli nila? Baka mamaya diyan mga kababayan, no? Tutorturin nila yung ating mga kababayang mga mangingisda diyan walang kalaban-laban. Aba, hindi pwede yun mga kapatid, no? At kung sakali mang ginawa yan ng bansang China mga kababayan, nako, malaki ang tendency mga kababayan, no? Na magkakaroon ng gulo. Dahil ayon nga sa Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika, no? Kahit sinong Pilipino, mapasibilyan man yan o uniformadong mga Pilipino. Pasensya ng mga kapatid na nabubulol ako. No? Kahit sinong Pilipino, mapasibilyan man yan o member ng Armed Forces ng Pilipinas, basta nasawi mga kababayan, automatic pwedeng ma-invoke ang Mutual Defense Treaty natin sa bansang Pilipinas. At itong ganitong gawain ng bansang China mga kapatid ay hindi po ito pwede, no? Hindi po talaga pwedeng mangyari ito dahil malaki ang posibilidad mga kababayan na magkakagulo lamang, no? Mas lalala lang ang tension diyan sa WPS kung sakali mang i-implement nila yung kanilang batas na kung saan nagsasabing huhulihin ang kahit sino mang papasok diyan sa WPS. 'Di ba? Biruin niyo mga kapatid, huhulihin tayo ng China sa loob ng ating bakuran. Tama ba 'yun mga kababayan? No? Nasa tama pa bang pag-iisip itong bansang China? 'Di ba?
ito na yung epekto mga kababayan sa pinaggagawa ni dating Presidenteng Duterte, no, sa ilalim ng kanyang administrasyon, no. Isinailalim niya sa kompromiso ang bansang Pilipinas mga kapatid sa pamamagitan ng pagsasubmit sa bansang Pilipinas sa ilalim ng kapangyarihan ng bansang China. 'Di ba? Dahil sa takot niya na magkaroon ng giyera, no, sa ilalim ng kanyang administration between Philippines and China, no, nakipagkaibigan siya. At kinompromiso niya yung ating mga teritoryo. Imbes na ipaglaban niya mga kababayan, no, yung pagkapanalo ng Pilipinas noong 2016, no, nung pag-award ng tawag dito, ng International Court, no, diyan ng West Philippines kasi inaward sa atin 'yan, di ba? Imbes na ipaglaban niya yun mga kapatid, sa halip sinabi niyang yung pagkapanalo di umano ng bansang Pilipinas parang basurang papel lang di umano yon na pag tinupi-tupi mo, tinapon sa basurahan, basura na. 'Di ba? Imbes na ipaglaban niya 'yun mga kababayan, binasura nga niya, no? At hinayaan niya ang bansang China na makapasok dito sa loob ng ating exclusive economic zone. Hinayaan pa nga niya mga kapatid na mangisda ang bansang China 'Di ba? So ito yung resulta ngayon mga kababayan. Namihasa na ang China, no? Inakala na talaga ng China na sa kanila na yung teritoryo, kung kaya't magbababa na sila ng ganitong utos ngayon na kung sino mang papasok diyan, no? Sa loob ng teritoryo di umano nila na siyang teritoryo natin, no? At may katibayan tayong sa atin 'yan, ihuhulihin nila mga kapatid. 'Di ba? Itong bansang China na ngayon ang gumagawa talaga ng paraan mga kababayan na magkaroon ng gulo. And alam niyo ba mga kapatid, no? Sa analyzation ko lang dito, gusto lang sukatin ng bansang China, no, kung hanggang saan tayo matatakot, no? Kung anong level ng pananakot nila yung magti-take effect, no, na kung saan to the point na tayo mismo ang aayaw na. 'Di ba? Kasi lahat ng mga pananakot mga kababayan ginawa na po ng bansang China mga kapatid. Pero patuloy pa rin tayo sa ating pinaglalaban. Ngayon, no, ito na yung masasabi nating delikadong hakbang na ginagawa ng China mga kapatid dahil aarestuhin na nila ang sino mang pumasok diyan, no, sa WPS na teritoryo natin. 'Di ba? Siguro sabi ng bansang China, sige, subukan natin, no? Mas pahigpitin pa natin yung ating pang-aangkin ng teritoryo ng Pilipinas. Ngayon, magbababa na ako ng panibagong polisiya, siguro yun sabi ni Xi Jinping. Lahat ng papasok dyan sa WPS, hulihin nyo. Tingnan natin kung hindi pa rin sila matatakot. Ang tanong dyan mga kababayan, matatakot nga ba tayo dyan? Siyempre hindi. Dahil alam natin mga kapatid na teritoryo natin yan no? Hindi naman tayo abusado na pinapasok natin yung hindi natin teritoryo. Kaya tayo pumapasok dyan mga kababayan dahil teritoryo natin yan. 'Di ba? Hindi naman tayo tulad ng bansang China na kahit hindi na nila teritoryo, inaangkin nila. Isang bagay pang nakita ko dito mga kapatid, no? Paano na lang pag yung resupply mission natin, no? Mga resupply mission personnel natin huhulihin nila. Mga Coast Guard yun, tsaka mga Navy, mga kababayan. Sa tingin nyo, hindi magkakaroon dyan ng konfrontasyon kung sakaling gagawin nila yon? Kasi parang sinabi na rin ng China dito mga kapatid, naggagamitan na nila ng dahas. Kasi huhulihin Ibig sabihin yan mga kababayan, no? Pwede nang i-execute ng bansang China lahat ng pwede nilang gawin. Dahil nga, iniisip nila na sa kanila na yung teritoryo na yan. Paano ngayon pag sinabi nilang, lahat ng mahuli nyo, pugutan nyo. 'Di ba? Anong kwan yan ngayon? Ano yung magiging resulta niyan? 'Di ba gulo? And what if mga kababayan, kung yung mga PCG na nga natin na nagsasagawa ng resupply mission, yung papasok dyan at huhulihin nila, ano ang mangyayari dyan mga kapatid? Di ba malaking gulo? Dahil hindi talaga papayag ang Pilipinas, no, na gaganyanin tayo ng China.
At hindi mangyayari yan mga kapatid, no? Na iso-surrender natin ang ating teritoryo dahil ayon nga sa ating mahal na pangulo si President Bongbong Marcos, no? Walang kahit ni isang square inch, no, na ipapamigay o ipapaubaya ang Pilipinas. Lahat yan ipaglalaban natin. 'Di ba? Oh. Yan ngayon ang nakakatakot na banta ng China sa atin. No? Well, hindi naman talaga nakakatakot. Siguro nakakabahala lang dahil baka nga magkaroon ng giyera diyan, no? Pero uulitin ko mga kababayan, hindi tayo naghahanap ng giyera. Kung sakali mang magkaroon ng kaguluhan diyan, no, China po ang may dahilan mga kapatid. At sino ang dapat sisihin yan? Si Digong. Di ba? Dahil hindi niya pinaglaban yan mga kapatid noong kapanahunan niya. O, dinatna na lang ni President Marcos yan na ganyan na ang sitwasyon dyan. Nabulaga pa nga tayo eh. Dahil meron pala silang gentleman's agreement eh. Na hindi dapat eh. Diba? At proud pa si Attorney Harry Roque nung kinuwento niya yan mga kababayan. No? Proud pa siya sa illegal na desisyon na ginawa ni former President Duterte. Oh. Kaya kung sakali mang magkaroon ng giyera dyan sa WPS mga kababayan, kasalanan din yun, no, ni former President Duterte. Dahil bakit niya isinailalim, no, or kinompromiso ang teritoryo ng Pilipinas sa ilalim ng kanyang administrasyon, kung saan pwede naman sana niyang ipaglaban pero hindi niya ginawa. Mga kapatid, dahil natatakot siya sa bansang China. Tuloy. Nagpapakita rin anya ito ng paglabag sa international law at tila pag-amin ng China na epektibo ang mapayapang paraan ng bansa upang makuha ang suporta ng international community. Naglabas ng regulasyon ang China sa kanilang Coast Guard na hulihin at ikulong ang mga dayuhang magte-trespassing umano sa WPS. Diba? Di ba mga kapatid? Klarong-klaro. Hindi man nila directly yan sinabi sa Pilipinas. Pero halatang halata naman, no? Sobrang obvious na tayo ang pinapatamaan ng mga yan. Dahil tayo lang naman kasi ang nakikipag-contest dyan sa teritoryo natin dyan sa WPS na inaagaw ng bansang China sa atin. Di ba? Napaka-obvious na yan mga kaibigan. No? Kahit hindi man i-address ng diretso ng China yan sa Pilipinas, tayo talaga mga kapatid, dahil tayo yung nagsasagawa ng resupply mission dyan, yung mga mangingisda natin yung sumusubok na pumasok dyan, di ba? Ganun lang yun. Oh. At ito ba guys ha, no? Nababahala ako para sa ating mga mangingisda dahil walang mga kalaban-laban yan. Or kung sakali mang tuluyan silang gipitin ng mga inchik diyan sa WPS mga kapatid, no? Hindi natin masisisi kung yung ating mga mangingisda ilalaban sa kanila. 'Di ba? Dahil nandiyan yung kabuhayan nila eh. No? Diyan sila nabubuhay at diyan din tayo umaasa mga kababayan, no? Sa mga yamang dagat ng WPS. Oh. Siyempre pinakaunang apektado kasi diyan mga kapatid is yung ating mga kababayang mangingisda. Paano na lang sila? Paano na lang yung pamilya nila? Siyempre magugutom yun pag wala nang makuhang isda. 'Di ba? So makikipaglaban talaga yan sila diyan mga kaibigan, no? At kung sakaling dumating sa puntong 'yon, no? Hindi natin masisisi kung gagamit na rin ng dahas yung ating mga mangingisda diyan mga kapatid. Dahil ang pinaglalaban nila yung kanilang hapagkainan. Dahil yan yung source of income nila eh. Pag wala silang nakuhang isda dyan, wala silang kakainin sa hapagkainan nila mga kababayan. 'Di ba? Oh. So anong mangyayari dyan ngayon? Magkakaroon ng kaguluhan, no? Dahil yung ating mga mangingisda, hindi papayag yan, no? Na pagbabawalan sila o huhulihin sila sa loob ng ating teritoryo. Kaya sila nandyan eh. Dahil siyempre nasa isip nila, teritoryo namin to. Pilipino kami. May karapatan kami dito. Tapos huhulihin nyo kami. Oh. Siyempre lalaban yung mga yan. No. Kung sakaling makadali sila. Diba? Dahil alam naman natin pul-pul tong mga kasundaluhan ng China. O, paano pag nadali nila yung isang Chinese dyan? O nagkagulo. Diba? Isa pa yan sa mga nakakabahala dyan. No, yung ating mga mangingisda, mapipilitang lumaban yan eh. No?
Meron talaga diyang mga matatapang na kababayan yung mga mangingisda. Ang lalaban talaga. Kasi ang pinaglalabanan na dito, hindi lang yung ating teritoryo, maging kanilang kabuhayan. Kabuhayan na nila ang apektado diyan eh. Oh. Yan yung resulta mga kababayan sa ginawa ni former President Duterte. Kinompromiso nila, no, yung iba nating mga kababayan, no. Hindi man lang nila inisip kung ano ang epekto nito pagbaba ni former President Duterte sa pwesto. Hindi niya naisip 'yon. Oh. Kasi yung pansarili lang nilang interest, yung kanilang pinagtuunan nung sila po ay nanunungkulan. Oh. Paano yan ngayon? Paano naman yung mga kababayan nating ayaw lumaban, no? Dahil takot, no? May iniisip na pamilya. O paano pag nahuli sila? O, sino magbibigay ng hustisya sa kanila kung sakaling abusuhin sila ng mga incheck? 'Di ba? Kasi panigurado niyo mga kapatid, dadaan 'yan sa matinding pahirap, no? Papahirapan yan ang mga incheck mga kababayan dahil naniniwala itong mga incheck na yung WPS na yan ipagmamay-ari na nila. Paano? Hindi pinaglaban ni former president yan noong kapanahunan niya. Oh. Dahil kawawa daw tayo. Siguradong matatalo daw tayo. 'Di ba? Kaya ang ginawa niya, nakipagkaibigan na lang siya sa bansang China. At anong ginawa ng bansang China sa atin? Inabuso ang bansang Pilipinas. Pinasukan nila ng tuli-tulinadang shabu. Oh. Sangkatutak na online na pasugalan. Oh. Idagdag mo pa doon mga kababayan, yung mga online lending apps, no? Na patuloy ang pang-aabuso sa ating mga kababayang Pilipino sa pamamagitan ng pananakot, no? Padalhan ka ng kabaong. No, yan yung naging benefits natin noong nakipagkaibigan tayo sa bansang China. 'Di ba? Kasi yun naman talagang totoong nangyari. Oh. Galit si Digong sa mga adik, mga kapatid. Oh, no question doon. Pero yung mga drug lord, big time drug lord, walang nahuhuli nung kapanahunan niya, mga kababayan. Oh, puro small time lang. Kaya nga galit na galit sa kanya yung mga dilawan. No? Kasi napansin ng mga dilawan, wala namang mga big time na nahuhuli. Puro lang naman mga small time, mga bata, no? Pinagpapatay ng pulis. Oh, di ba? Kaya nga gigil na gigil itong mga dilawan na papasukin ng ICC dahil naniniwala sila na may EJK nga sa kapanahunan ni Digong. May pang-aabuso ngang nangyari sa kapanahunan ni Digong. Di ba? Ako mga kapatid, naniniwala ako doon. No? Na wala talagang nahuling mga big time. Kasi pag big time ka, kaibigan ka. 'Di ba? Ilang beses na ba nahuli napuna si former President Duterte, mga kababayan, na nandun yung isang kilalang drug lord, no, nakasakasama niya sa loob ng Malacanang. 'Di ba? Napunayan, no, yung si sino ba 'yan? Yung Lee ba 'yon? No? Na isang big time na drug lord. Oh. So ito ba mga kapatid, malaki ang possibility na pag big time kang drug lord, basta kaibigan ka ni Digong, safe ka. Di ba nga pinagbintang ngayon si former si President BBM? Oh. Pinagbintangan ni former President Duterte na isang drug lord. Anong sabi niya? Nakita ko ang pangalan mo, no, sa listahan ng PDEA, pero hindi kita ginalaw. Dahil magkaibigan tayo. Ibig sabihin nun mga kababayan, no, kahit ilan pang tuli-tulinadang shabu ang ipasok mo sa Pilipinas, basta kaibigan ka, meaning safe ka. Kaya ang kawawa mga kapatid, yung mga nasa kanto lang na biktima ng droga, nadala ng mga incheck, yun ang pinagpapatay nila. 'Di ba? Yun yung inislaughter nila doon. Oh. Biruin mo kung gaano kadami yung mga nadali nun sa war on drugs niya. Oh. Yan yung naging benefits ng Pilipinas, no, sa pakikipagkaibigan natin sa bansang China. Katakot-takot mga kababayan, 'di ba? So ngayon, namihasa na ang China. Oh. Inakala na talaga nilang sa kanila yung WPS nga kaya basta-basta na lang sila nag-i-implement ngayon,
ng kanilang mga batas dyan. Na kung sino mang papasok dyan, ihuhulihin. Di ba? Kaya kung meron tayong dapat sisihin dito mga kapatid, alam niyo na kung sino yon. Yung dating administrasyon. Dahil sila lang naman ang nakipagkaibigan ng todo-todo sa bansang China eh. Di ba? Sila pa nga itong nagtatanggol ngayon eh sa bansang China, di ba? Na China is a friend, di umano mga kababayan. Oh, kanino nyo ba narinig yan? Di ba kay Roque? Oh. At sa mga Munggo vloggers ng DDS. No? Itong mga DD shit vloggers nila ng mga Munggo vloggers. Di ba? Sila din yung nagpapatronize niyan. Oh. Nakaibigan di umano ang China. Mabuti pa daw sa kapanahunan ni Digong. No? Malayang nakakapangisda yung ating mga kababayan dyan sa WPS. Sabihin natin, tama kayo. Malaya nga silang nakakapangisda. Dahil pinagkasundo na ni Digong yung ating teritoryo. Di ba? Nagkaroon sila ng di umano'y gentleman's agreement. May status quo sila. O sige, walang galawan. No? Magkabila ang partido, walang galawan. Oh, yun na lang kasunduan natin. Bawal kong punihin yung BRP Sierra Madre. 'Di ba? Basta papayag kami sa ganyang kasunduan, no? Basta wag niyo lang pakialaman yung mangingisda namin, hayaan niyo silang mangisda diyan. O kaya masasabi nilang walang kaguluhan. Pero hindi nila alam mga kapatid, no? Kapalit pala ng pangingisda ng ating mga kababayan doon sa loob ng ating bakuran na inaangkin ng China, kinokompromiso na pala yung ating teritoryo. 'Di ba? Kaya ngayon ang bansang China galit na galit mga kapatid dahil pag-upo ni President Marcos parang violate ng Pilipinas yung kasunduan ng China at Pilipinas noong kapanahunan ni Digong. 'Di ba? Malinaw naman 'yan eh, may mga balita namang nag-i-exist yan eh. 'Di ba? Oh. So malabo pa sa kanyan, malabo pa sa tinatawag nilang fake news yung sinasabi ko dito dahil merong balitang nagsasabi. Oh. Hindi lang ako pwede sabihin na fake news. Dahil balitang-balita yan. Mismong China na rin nagsabi mga kapatid, no? Na ang Pilipinas ang hindi tumutupad sa kanilang pangako. At anong pangako yon? Oh, 'di ba? Bawal magdala ng pang-company sa BRP Sierra Madre diyan sa WPS. Oh. Under the Duterte administration yon. Oh. Tayo patuloy ngayon ang walang words of honor mga kapatid sa harap ng bansang China dahil doon sa isang kasunduang pinasok ni former President Duterte. 'Di ba? Ngayon, ito na resulta mga kababayan. Oh, lahat ng papasok diyan ngayon sa WPS huhulihin. Oh, ano ba ang nito? Ano ba ang mga posibleng mangyari dito? Malaki ang possibility mga kapatid na baka magkaroon ng giyera diyan sa WPS. Dahil panigurado yung mga kababayan, maging yung ating mga Coast Guard at PCG yung ating mga Navy, no? Or yung ating mga mangingisda, ay hindi yan papayag mga kapatid na aarestuhin sila sa loob mismo ng ating bakuran dahil bakuran natin yan na pilit lang inaangkin ng bansang China. O ano mangyayari dyan? Siyempre, magkakagulo sila. O, nagkakaroon talaga ng konfrontasyon dyan. No? Huwag lang talagang mangyari na may masawi sa ating mga sa ating mga kababayan dyan na naka-uniforme or maging sa ating mga mangingisda. Dahil panigurado mga kababayan, manghihimasok ang Amerika dyan dahil meron tayong Mutual Defense Treaty. At sinabi na doon, no, sa Mutual Defense Treaty mga kapatid, na kahit sa anong paraan, basta pag may nasawing Pilipino, no, sa kagagawa ng bansang China, pwede nating ma-invoke ang Mutual Defense Treaty natin sa bansang Amerika. Tuloy. Pagkatapos ng civilian mission ng Atin Ito Coalition na nagtapos kahapon. Nakasaad dito na maaaring i-detain ng China Coast Guard ang mga umano'y trespasser ng hanggang 30 o 60 araw ng walang paglilitis at ito ay magiging epektibo sa Hunyo. 'Di ba? Ultimatum na 'to mga kababayan. No? Kaya sabihin sa Hunyo pala gagawin 'to. No? Ultimatum na 'to ng bansang China. Kasi nga gustong sukatin ng China mga kapatid kung hanggang saan tayo, matatakot ba tayo? O papalag tayo? Panigurado niyan, papalag talaga tayo dito mga kababayan. Hindi mangyayari yan.
na maduduwag tayo sa ganitong pulisiya ng China. Nung una, nasa loob ng ating teritoryo yan eh. No? Teritoryo natin yan. Di ba? May papel yan. May patunay yan na sa atin yan. Samantalang itong China, walang patunay sila na sa kanila yan. No, nanalo na tayo, dumaan na tayo sa due process mga kapatid. Di ba? Ito yung resulta, no, ng administrasyon ni former President Duterte. Ito na yun. Kasi siya yung presidente natin doon nung time na yun. Pinagkasundo niya ang Pilipinas sa China. Oh. Tapos nung bumaba siya, nagkagulo na. 'Di ba? Or minsan iniisip ko baka sinasadya talaga ni Digong 'yan, no? Sinadya talaga yung mga bagay na 'yan para hanap-hanapin siya di umano ng taong bayan. No? Para magkaroon ng comparison. May possibility din mga kapatid 'Di ba? Kaya ang lakas ng loob nila ngayon na mag-rally-rally diyan, no? Para kunin ang simpatya ng taong bayan. No? Kasi may comparison O sa panahon ni Duterte, walang gulo diyan, no? Walang ganyang gulo sa WPS. Walang mga ganyang pagbabanta ng ang bansang China. Pero sa panahon ni Marcos, maggulo na, no? Kaya ngayon todo-todo yung pagpapakalat nila ng mga fake news na di umano nilalagay di umano tayo ng ating presidente sa kapahamakan, no? Hindi daw tulad ng kapanahunan ni Duterte na alam daw i-handle ni Duterte yan dyan. Di ba? Ganon nila binabaliktad ang katotohanan. Kung alam lang sana ng ating mga bobong kababayan, no, na kaya walang gulo nung kapanahunan ni Duterte dahil halos ibigay na niya yung West Philippine Sea sa bansang China, di sana nagising sila. Di ba? Kasi kung tutuusin mga kapatid, halos pinamigay naman na talaga yan ni former President Duterte sa China Oh, ano pa matatawag mo doon? Hinayaan mo na mangisda dito ang China Oh, inapakan na niya ang konstitusyon na naglagay sa kanya sa pwesto. No? Sinuway niya ang saligang batas, mga kapatid. Di ba? Nakalagay yan sa konstitusyon natin na tanging tayo lang, no, ang makikinabang dyan sa ating mga karagatan. O anong ginawa niya? Pinapasok niya ang bansang China, di ba? O, nagkaroon pa siya ng gentleman's agreement. Nakipagkasundo siya sa bansang China na hindi naman dapat. Bakit mo ipagkakasundo sa bansang China yung teritoryo natin? Wala naman silang karapatan dyan. No? Reparin natin o hindi natin reparin yung BRP Sierra Madre. Nasa atin na yon. Hindi dapat tayo nakikipagkasundo sa China dahil wala silang karapatan dyan. Pero sa kapanahunan ni former President Duterte, proud na proud kinuwento yan ni Harry Roque, mga kapatid, na nagkaroon ng gentleman's agreement si PRRD at si Xi Jinping. No? Ulit-ulitin ko talaga yan dahil yun talaga ang ugat niyan, mga kababayan, kung bakit magulo ang WPS. Di ba? Nagkaroon pa di umano ng status quo at pinipilit pa ni Roque, mga kababayan, na sabihin na naisa publiko daw yan noon. Bakit hindi alam, no, ng 100 million Filipinos yung gentleman's agreement na yan kung isinapubliko yan dati? Di ba? Ganun lang kasimple yun Kaya kayo, mga kababayan, mag-isip-isip kayo, no? Isipin yung mabuti. Kaya magulo dyan ngayon sa WPS dahil pinaglalaban natin yung ating teritoryo. No? Kayo mga Didi Shit dyan, na mga followers ni Didi Shit, no? Mag-isip-isip kayo. Walang gulo ng kapanahunan ni Digong, no? Walang gaanong gulo dyan sa WPS dahil kinompromiso niya yung ating teritoryo 'Di ba? Magrereklamo kayo sa mahal na kilo ng bigas. Samantalang dahil sa sobrang taas ng langis na inaangkat natin, yun yung nagdadala ng inflation sa ating bansa. Kung pinaglaban ni Digong yung WPS na yan at naghukay tayo ng ng langis dyan, di sana sobrang baba ng natin ngayon, langis, di ba? Pag mababa ang langis, mababa lahat ng bilihin. Yun yung i-process nyo sa utak nyo. Kaya tumataas ang kilo ng bigas ngayon dahil mahal din ang puhunan, mahal ang langis pag mahal ang langis, nagmamahalan talaga lahat, nagtataasan lahat ng presyo sa merkado.
Nag-aangkat tayo ng langis na hindi naman talaga dapat dahil meron tayong malaking resources dyan. Kanya nga lang, pinaubaya sa China. Oh. Kung kaya't ngayon nagkakagulo dyan dahil tinitindigan natin na atin yan. Oh. Kaya huwag niyong sisihin si Marcos kung bakit magulo ang WPS. Dahil ginagawa lamang ng ating presidente yung tama. Diba? Na kung saan mali yung mga naging desisyon ni Duterte dati nung kapanahunan niya. Pero inyo, nag-angkat tayo ng langis, samantalang malaki yung reserve natin langis sa WPS. Oh. Anyway guys, hanggang dito lang itong video na ito. Kung nagustuhan nyo po, 30 minutes na naman tayo. No? Huwag kalimutan mag-like, subscribe, and comment no, sa inyong mga gustong i-comment dyan mga kapatid. Hanggang dito na lang. Adios.